Yeah, prepare naman sundo sa apo. Yeah. December 18, 2023. Bagong gising. Don't cry, don't cry. Love papa. Love papa. Oh, no, no cry. Bagong gising. Bihis na tayo para sa sundo sa apo. Mahirap na magkasakit dito. Malamig sa labas. Umuulan ng yelo. Hi baby. Hi baby. Hi baby. Oh, happy na siya ba? Naulian na. Doing good na. Tugnaw abi. Lusot gilang. Oh. Nam. 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 Oh yeah. Malamig. Dapat hindi ka tatamaan ng labig. Ang ulan ng yelo. Buti bumagal. Kanina lang. Makapal. Yan. Ay. Hirap ng buhay dito. Lalabas ka lang. Paano yung mga suot na attire? Yeah.
Ay, ay. Yan na. Yeah. Hirap dito. Malamig. Yeah. Yan. Umuulan ng yelo. Malamig. Yan. Yan. Paalis yung kutsi. Grabe yelo, oh. Umuulan, oh. Sige lang. Hindi naman siguro ako tatamaan ito ng lamig. Pati yung construction sa kabila. Sa harap ng bahay. Nahinto yata. Ayun, oh. Oh, magandang hapon sa lahat. 23 December 18. Umuulan ng yelo dito sa amin. Kaya tingnan mo naman yung attire ko. Ayan. Ayan ako. Ayan, sige, go ahead. Dumaan pati yung cellphone ko, nakabalot ng cellophane kasi parang umuulan talaga ba. Umuulan dito. Upuan ko nandyan, oh, para sa vlog spot natin. Ganyan, tinatakpan ko muna ng mukha ko dahil malamig masyado. Diyan lang muna kayo, tingin sa harap, sa paligid ko. Mahirap kasi kung walang balot, eh. Yan, umuulan dito, pati ulan ng yelo. Kaya yung aking cellphone, I hope maganda yung kuha natin ngayon dahil I'll show you later kung paano ko ginawa ang balot ng cellphone ko. Silupin ng ice candy. 4x12. Tapos binutasan ko yung mga lenses. Yan. Ayan, ito na tayo. I hope na very clear ako dahil may cellophane doon sa may lens. Okay, magandang hapon. December 18, 2023. Sundo na naman tayo sa Apo. Sundo tayo sa Apo sa vlog spot dito. Malamig, kaya lang no choice, we have to wait for her dito. It's around 3:35. Mamaya in 10 minutes my granddaughter will arrive the bus. Well, dito tayo, dali. Ayan, doon tayo sa vlog spot natin. Ayan, ayan, takpan muna natin ang mukha, makinig na lang kayo sa audio. Kasi hindi biro yung yan, nag-blurred yung yan, tingnan nyo yung yan, nag-blurred yung eyeglasses. I hope that we can finish our topic today. As of now,
Ah, wala naman akong ibang topic kundi as usual ipopromote natin yung peace sa ating locality o or sa tinatawag na, tago muna tayo dito sa building kasi mahangin eh. Mahangin masyado doon sa puno ng kahoy. Yan, umuulan ng yelo oh. Mga 10 minutes na lang or 5 minutes nandito na yung bus. Ayan, kaya tago tayo dito kasi may bahay dito. Oh, habang wala tayong ginagawa dito, nag-aantay ng bus, gagawa tayo ng vlog. Di ba may gulo sa Middle East? Ang gulo na yan ay man-made. Yeah, man-made yan. Dahil sa kagagawa ng ibang kapatid natin na ayaw magpaawat. Oh. Palagay natin karamihan sa atin ngayon ang discernment is peace. We are supposed to enjoy peace sa ating mundo. Ang problema lang, ginugulo kasi ng ibang kapatid natin na mga apo ni Abraham. Pwede ba ganito na lang kasi we are running out of time. Darating na kasi yung bus in 5 minutes yata, so hindi tayo tatagal. Yung nangyari kasi sayang December ngayon, dapat mag-unite na tayo eh. Ang nangyayari, yung mga kapatid natin mga Arab, no, may religion silang na-put up ng isang propeta. They name it last and final prophet. Ikaw, i-discern nyo kung anong ginagawa ng last and final prophet nila. Isn't it not bias sa existence ng mga peace-loving people of the world? Marami tayo na 8 billion. Kailang ginugulo tayo ng mga 200 million. Ha? So, practically diyan tayo sa 99% gustong peace. Ayan. So, sinasabi ko, walang may nag-utos sa akin na gawin to. Wala akong special caliber or wala akong special order. Gusto ko lang makatulong habang buhay ako. Habang si Papa Bot ay pwede pang magsalita. Wala na tayong magagawa pag wala na tayo eh. Kaya sinasabi ko, tulong-tulong tayo habang may time pa. 'Di ba? Kasi pag wala na tayong time, totally breakdown na ang ating society. Hayaan mo na muna yung ibang lugar. Ito lang muna sa mga brothers natin na Muslim. Yan, panawagan lang po. Malamig, sandali. Yan. Pakit muna tayo ng mukha. Panawagan lang po sa mga kapitad natin na Islam, Muslim, na hinto na yung gira. Dahil wala na yan maidulot pa eh. Nakikita nyo, people are suffering. Sa Mindanao lang, 3 weeks ago, binumba na naman yung simbahan. Hindi naman gawa yon ng tunay na religious na anak ni God. Kasi ang pagkaalam ko, Holy Bible ang tama eh. Si God ay mabait, compassionate, at wala siyang mga hangover, hindi sa bias, he is tolerant. Yeah, ang God natin ay napakabait. Hindi siya brutal. Palagay natin, he is not the God who creates trouble. Peace ang sa kanya, peace. Kaya si Jesus Christ ang King of Peace, hindi yung isa. Yan.
Kasi kung maniwala ka sa hindi, nakatanggap ng theophany itong si Prophet Molecule ng Saudi Arabia. Ngayon, nung natatanggap niya yung message from God, yun, iniiba-iba niya kasi tao lang siya. Gaya natin ngayon, buhay tayo. We have the right reasoning, we have the discernment whether we go right or wrong. So, ang ginawa niya, sigurado ako, mali ang ginawa niya sa interpretation niya. Nagpakatao lang siya. Dapat nagpakabanal siya. Okay? Kagaya ng Jesus Christ. Nagpakabanal siya, naging martir siya. Ginawa siyang Misaya nung hindi pa siya pinapanganak eh. Pinapanganak si Jesus Christ. Sabi ng propeta na nakatanggap ng theophany, may ipanganak si God sa mundo na maging savior kasi nakikita niya wicked ang mundo eh. So there goes the saying na evil prospers when few good men stay as bystanders. Yan, sandali. Malamig. Ikot mo ng kamera. Yan, malamig. Ikot mo ng kamera doon. Tingin na lang kayo dito sa nag-uulan na yelo. Hindi may iwasan to eh. 3 ang winter jacket ko. Oo. Kaya ako, si Papa Bot, you call me Papa Bot. Kahit na anong pang sabihin nyo. Talagang Papa Bot of all nation ako. Dahil yung lahat na kahit matanda sa akin, Papa Bot ang they call me Papa Bot. Lalong lalo na mga missionary. Kaya yun ang isa oh. Sumusundo na naman sa kanyang anak. Kaya lang umuulan eh. Grabe ang yellow. Yung iba palakad-lakad lang. Parang wala. Kaya lang malamig. So maniwala kayo sa akin. Ha? I'm telling the truth. Ito ang aking discernment. Ha? Wala akong special power na sabihin ito. Pero just join me with my cause. I'm here to guide you what is the right thing to do. Dahil nandito lang ako dahil Biblia sa Holy Bible na ginagaya-gaya ng Islam, ng Muslim. Ginagaya lang yan ng mga tao doon, ng mga scholars. Pati ang lugar ng original Jews, doon din sila tumira. Kasi maraming mga nag-invade sa Jerusalem or sa Israel. Maraming nag-colonize. Isa na yung isang hari ng colonizer na pinalitan ang lugar na Palestine. Di lahat Palestino doon, pero actually ito buhay tayo, di ba? Buhay tayo. We have the right to say this kasi buhay tayo. Di ba ang ninuno natin buhay din? Lolo mo, lolo. At saka isang daang lolo yata, abot na tayo doon. So maraming lolo. So galing sa kanila, nabuhay sila papunta sa atin ngayon. Yan ang totoo. Kaya hindi ako maniwala na galing tayo kung saan na magic. So, okay, we were born na human being na with the highest form of reasoning. Pinanganak tayo na may highest form of reasoning. Kaya ang request ko, magpakatawa kayo. Huwag kayong magpakademonyo. Dahil ang pumapatay, ang may hate, ay wala yan. Sabi ng Lord God kay Jesus Christ. Basahin mong Biblia. Basahin mong Biblia, huwag kang maging tanga. Ito na, righteousness ang Biblia. Hindi, andyan ang basi. Ang Biblia ay hindi biro na You cover. You cover your neck, then you cover your head. Okay, cover everything. Okay. Here, bless Papa. Very good, ate. So we go. Wait. Do not cross. Wait for me. Go.
You're not feeling cold? Okay, but just wear your... Why did you not wear your winter pants? Yeah. It's raining with snow. Yeah, you should wear your winter clothes. Okay? You're playing. Come on, come on. Is this yours? Oh. Oh. Because you remove it. Oh. It's very cold. Ayun. Yan, nakakatuwa no. Pag may anak, may apo. Kaya disiplinahin natin yung apo natin na hindi humawak ng armas, hindi papatay, walang hate. Yun lang aking aking request. Live a righteous life. Sabi ko kanina, bago dumating ang bus, huwag magpakatanga. Na-scam kayo eh. Yung profit nyo, false profit yan. Nakatanggap yan. Tama, nakatanggap siya ng message from God. Pero iniiba-iba niya yung interpretation. Naging boastful siya. Tumaas yung ere niya. Nag-self-proclaim siya kung ano-anong sinusulat. Gaya ngayon, pag nawala ako, yung iba siguro susulat na ganyan. Na ako nakadiscover na scam pala yung mga 1 billion na mga ganyan. Although nominal yung iba, moderate, and I appreciate that. Yung tinamaan ng cornerstone nila na jihad na struggle, nagsa-struggle sila, hindi sila marunong magdasal eh. Nagdadasal sila ng alak. Alak ko ay bar. Ay mali yung turo sa kanila ng kanilang mga scholars na sumulat. Wait. Okay. You cover you. Oh, you open. Para ganun. Apo na to, nakakatuwa. May mundong sarili. May sariling mundo. Yeah. You go inside. Bryson is already awake. You're playing with the snow. You did not wear properly your winter pants. Supposed to be. Okay, go inside. Very cold. Yeah. So thank you for watching. Dito na tayo. Ay, salamat. Tapos na ang ulan. Hindi ulan tubig yun. Grabe. Ulan ng yelo. Parang freezer yung lugar dito. Sorry sa rabbit trail at saka sa unedited lang to eh. Yung medyo nagsusumikap na tapusin ang video. Salamat sa panonood Merry Christmas. I hope you're healthy and I hope may your wishes come true this Christmas. It's supposed to be the celebration, our celebration, including the Muslims, that Jesus Christ was born. He made himself true. Nagpakatao siya. Alam mo na wala siya ng mga 18 years. Itong si Jesus Christ. Nawala yan. Nasa silent mode siya. From 12 years old to 30. Siguro, siyempre tao siya. Hindi siya hambog. Hindi siya mayabang. Pinag-obserbahan niya kung paano yung assignment niya. Alam niya siguro, misaya siya. Pinag-aralan niya paano humarap sa mga tao. Yun nga, nung 30 years old siya, siguro pinanganak siya mga 2000 plus or 7 years before the 2000 when we count it back.
14 after death or something like yung, hindi ko alam, basta dyan banda. Kasi 2,000 years old na tayo eh. Yung pinanganak siya, pinag-aralan niya paano mag-approach kasi alam niya, gaya ngayon, daming mga pilosopo, mga skeptical, no? Pag may sasalita diyan, hindi makinig. Yung sarili lang nila ang tama. What they believe is true to them, na walang batayan. Kaya itong si Jesus Christ, pinag-aralan niyang maigi paano siya mag-react kung tanungin siya. At hindi nga siya makatiis. Doon nakita mo yung story na may babae doon na kumuha ng tubig. Ang babae pala yun, maraming asawa. Yan, naprangka ni Jesus Christ. Sabi niya, ang asawa mo, 6 eh. Kilala ko lahat eh. Nasyak yung babae. Hanggat nagsabi siya. Sabi ng babae, you know, only the Messiah can tell me that story. Are you the Messiah? Sabi ni Jesus Christ, yes. Sumigaw siya, my God, I found the Messiah. Kasi siguro may alam na sila na pinanganak na yung Messiah. Hindi nila alam kung sino. Tumakbo siya. Nakasalubong niya yung mga tao na siguro kababayan niya. I saw the Messiah. Kasi pasigaw-sigaw siya. Yun, nagtago si Jesus Christ ng he became silent for 18 years. Parang no record about him. 12 years old to 30 years old. Well, okay. Nung nagpakilala na siya, ayun, maski mga Diyos ayaw sa kanya, ganyan. May mga ruler doon na banda, yung mga Roman, ganyan. They won't believe. Parang ganon. Yung iba naman, kasi may disciple, naniwala. Kaya sumulat ng Bible. Kaya tama yung Biblia. Ngayon, pinanganak naman tong lolo natin sa Saudi Arabia. Yan, nag-proclaim din siya na hindi sa Messiah, pero messenger of God to humans. Kaya lang, if you discern it, maraming kalukuhan. Ha? May subjugation of women, may mga mahilig sa patayan. Hindi yan ang buhay ni Kristo. Hindi yan binaluktot, no? Sayang, kung sinunod yun lang Biblia, walang gulo ngayon. Dahil sa propeta na yan, na fake, sabihin ko, it's really fake. May talent siya, tao siya eh. Wala siyang disciple, yung mga scholars lang. Kasi alam mo, nung si Angel Gabriel nang nagpakilala, natutulog siya dun sa cave. Sabi na, God, through Gabriel, read, basahin mo. Hindi man siya marunong magbasa. Nahirapan siya, kaya he told the storytelling a lie. Sa mga scholars, yan sinusulat, blah blah blah, mga scholars, mga historian, nabuo ang North Korea, ang libro na ano ba yan? Korean, North Korean, nabuo. Sinusunod naman ng iba. Kaya na-scam kayo. Go back to the Holy Bible because I know that the Holy Bible is the pinaka-primary property natin. Sa righteousness. Tapos kay Jesus Christ. Tapos magdasal ka na lang. You ask forgiveness ngayon. Wala na yung ritual kasi minsan pumupunta ako sa church, maraming ritual eh. Ayaw ko, parang wala akong nakukuha. Tapos mga tao lang naman yan dyan, although nagtatrabaho sila sa church, but I know they have their own issues. Kaya hindi ako maniwala. Just go back to Jesus Christ, John 3:16, and everything in the Bible. Be humble. You close or open your eyes, and without kneeling down or sitting anywhere, any position, you can call God anytime and receive Jesus Christ in your heart. Yun lang. Simple. Wala na yung mga punta-punta ka pa dun sa ibang lugar at magpasikat na natapos mo yung 7 pillars of Ismalization. Yan. Paikot-ikot ka, halik-halik sa bato. Patuwad-tuwad ka pa dyan ng 5 times a day. Wag na mag-hypocrite. At saka marami silang mga paniwala. Gaya ng ibang religion, ang daming paniwala eh. Sabado daw ang tama, sila ang tama.
mga monotheism, Sabado yung mga Jews Saturday walang work sa kanila. Kahit na araw-araw magdasal ka. Christmas, December is not the holiest month, hindi. Walang Holy Week, wala yan. Walang Radanan, yung pinapractice ng mga Arab, mga Muslim. Radanan ba yan? Ayan, walang na, do not wait for that month. Now is the right time to ask forgiveness and be holy. Pwede ka maging holy by yourself when you're not committing sins, no? May mga holy father naman sa mundo. I hope that they are not committing sins kasi human lang tayo. But the most important holy person in the world and in the universe is Jesus Christ. Yan, katawan ng God. Body of Christ, body of God. Yan lang pinaka-holy. Wala nang iba. You can ask that person. He's a person anyway. Holy Spirit is a person. God is a person. 100% God, 100% human. Huwag na kayo mag-contest kasi yung knowledge nyo sa mga malsi, baliktarin mo, malsi. Galing Holy Bible din, ganyan-ganyan. Tapos ang propeta nila na last and final prophet molecule ay palipad-lipad doon sa Holy Land ko, no? I-promise land yan kay Abraham. Atin sana yan lahat. Galing yan sa Holy Bible ang kanilang mga nakukuha. Inaiba-iba lang, yes, just to put themselves in the center of the gravity, tapos kalabanin ng Diyos. So kung may kalaban kang tao, you're not holy. You're not practicing the right way that God is supposed to be telling us. So walk with God. So thank you for watching. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine on you and be gracious unto you. The Lord God turn His face towards you and give you peace. See? Yan ang prayers. Maganda. Ha? Huwag na tayo magyabang pag hawak-hawak pa tayo ng armas. Okay, keep healthy and be prosperous all the time. Pray to God that you will not, and me also, not encounter accident or sickness or diseases. Look at my attire. I'm still full blast. Winter jacket. So, thank you for watching. Hope to see you around. God bless us all. Akyat na tayo. Dami kong ritual. Pagsuot ng jacket. Nangita sa sako, ma? Ryzen? Wala siya nangita? Wala siya nihilak. Oh my God. Okay, ang init-init din ng attire. Oh yeah. 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 What? Siya. Dali lang, gadit lang. Yeah. Humod. Pagka kusog sa yelo. Kusog kaya ang ulan sa yelo. Maan. Yeah. Yeah. Grabe ang ulan ba? Murag may pressure diya sa taas langit. Sobra pa sa Samsung. Nahumod akong jacket nga. Puro
Winter. Yeah. Yeah. Oh. Unsa na may nahulog on sa mana? Ang inir na akong winter wala mahumod. Yeah. Nahulog. Nahulog. Init na po. Mayo, gipaningot ko. Wala akong maigo sa tugnaw. Siya yung magluto nga. Ito yung aking cellophane. Yan. Kung wala ang cellophane, basa akong cellphone. Damo pa ng 12 by 4 by 12 na taklob ko, tapos ginbuhuan ko lang mga camera lens. Perting humura si Lupin, mayo kay na idiyahan. Luoy kay cellphone mahumod. Ang kanana may mo supas.